tama ka, beautiful nga ambahanon, no? My soul desire. So gani mga utod, hindi nyo pagalinyo yung telebisyon, tutuki ka mo sa sining nga programa. Nasa diin, paagi sini ang Diyos, magatandog ka magapanghikot sa inyo. Balik natin kay Brother Ayan. Our worship not only honors and magnifies God, but it is also for our own edification and strength. Worship helps us develop a God-like and Christ-like character. We become like unto those we admire and worship. When we worship God, we tend to value what God values and gradually take on the characteristics and qualities of God, but never to His level. As Philippians chapter 2 verse 5 says, "Let this mind be in you, which was also in Christ." How do we take on the mind of Christ? In Romans chapter 12 verse 2, we read, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind." We renew our mind as we study and meditate on God's Word and worship Him. So nabatian nato, no? Dala sa basa ni Brother Aya, no? Ang pag-worship gali, nagatag sa aton sang strength. Nagatag sa aton sing kusog. Kung ginhimo naton ini adlaw-adlaw, no? Sa aton kabuhi. Alimbawa, may prayer time ka, nagadayaw ka dira sa Ginoo. Ginahimo mo ni daily. Then do habit mo ginahimo, asa diin nagapabakod sa imo gali ini ang pagdaya, ang pag-worship sa iya. Nagapabakod sa imo. Patingala ka ni kung may mga ginabatsyag ka, kung dayawon mo ang Diyos, no? Tingala ka tapos mo pagdayaw, nadula ang imo mga ginabatsyag. Amen. Isa ka example, sang Thursday sa prayer meeting dira sa may Santa Teresita, ang isa naman ka animator nga lalaki nagakuansa nga nagsiling sa akon. Yan nung may lanat mo, taas ako ni lanat mo. Pero ang balya, kung sa utan ko ang Diyos karon, si Jesus, kung sa utan ko, ayuhon ni gini. Amen. No? So, ang iya pangunauna, positive. Waya gintanaw ang inang iya hilanat. Kung di gintanaw ya, kung paano ya dayawon si Jesus pagi sa pagsaot. Tayong pagsaot, way mana sa pagdayaw. So, gindayaw ang Ginoo pagi sa pagsaot. After sang natapos, namulalungan niya, ang hilanat siya, nag-aayo na. Amen. So, tama gali kagamahanan ang Diyos. No? Bisan sa pagsaot gali, sarangan niya ka ayun. Balik natin kay Brother Ayan. Ako, na-experience ko man na paagi sa mga ambahanon nga itong ginakanta. Nang one time nagmasakit ang ako nga bata, gatuugid ko sa Ginoo nga siya gid lang ang sarang makaayo sa akon nga bata na gilanat siya. Muna tigabi na do ka budlay na magagwakal sang bulong. Tiba ko may Diyos ako. Aba ko nang tawgon ko sa subong. Aba ko ginalagaran ko na siya kag sigurado gid ko nga siya gid magahatag sang merito nga sa pagserbisyo ko bala sa iya paagi sa aton nga music ministry. Ang ginimo ko, kinkantahan ko ang akon nga bata. Kinkantahan ko nga kinkantahan gaibi pa sa gabing hibi ya, gabing iya hilanat. Tiyan mo to nang kanta lang ko nga kanta sa kay Jesus, salin sa akong tagipusoon, nadula gid ang iya nga hilanat. Kag dito ko gid nakita ang gahom sa pag-worship sa aton Ginoo nga dagali uptan mo lang gali ang mga kanta, mga pulong nga ginakanta mo. Sigurado gid kuya ang gahom magaabot ang himaya sang Ginoo magaabot kag ayuhon niya ang tanan nga nagamalasakit. Labi na gid sa akon nga bata, no? Kapasalamat gid ako sa iya kay no sa piyak sang akon pagka no amo ni nga edad bala, no, sa pagtawag sa akon sang Ginoo. Bata pa ko
Dako nga pagpasalamat ko sa Ginoo kay Ginoo mo ako nga instrumento nga mangin inspirasyon man sa sini nga ministriya paagi sa mga ambahanon nga aton ginakanta no para sa akon dako gini nga kalipay nga ang ginhatag sa akon nga talento sang Ginoo gingamit ko gid para sa iya kag ang talento nga ginatag sa imo dapat balik ko man sa iya di amo na subong nagamit ko gid ang talento nga ginhatag nga sa akon paagi sa pag-amba sa iya sa aton kada prayer meeting no sa mga mass na aton kag dito ko nakita nga ang mga tao nagakatandog naga-inspire sa mga ambahanon nga atong ginakanta hindi iya nga para lang madayaw ang akon kaugalingon kundi para mahimaya ako ang Dios amo ginang purpose no sa pag-worship sa God amo ang dayaw nato na pasalamatan nato hugot sa aton tagipusoon hindi lang halog kundi ugot-ugot gid ugot-ugot sincere may awesome respect may pagtahod sa mga pulong sa mga kanta nga ginakanta naton kay kag may pagigugma ang balagani may pagigugma kag may kahadlok sa Dios nga imo ginadayaw amen, Amen. Salamat gid sa buhi nga Dios Subong bala pamatian naton si Sister Charlamagne para sa akong damo sa experience mo sige siya ako nung nadumduman ko man, sang time nga ang manghod ko blara sa ospital. Do dito first time ko pangamuyo sa isa ka masakiton mo. Kay ako nga tao, hindi ako pala hambal sa damo nga tao, especially kung hindi ulit kilala. Kag maski diri gani. Kis alangit ko gahambal, amba ko permi ko na ginambal nga pakantahalan ko hindi lang ko pagpambala. Wala ga palagi ko na permi. Pero sang amo to nga time, sang sa ospital, first time man nabatian sang manghod ko bala nga nagseryoso ko kag naghambal, nagwali sa iya. Kag hambal ginkantahan ko siya ang mga worship song, mga ginakanta ta sa diri sa prayer meeting. Tapos may mga nakabati man bala nga mga masakiton nga mga sa tupad niya. Tapos ang baling nila, yaday, pwede kami man, kantahin man. Nakibot ko bala kayong bako. First time na matabo sa ako, no, nga ako na, hindi gid ko yaanad. Kaya ang bako to, hindi ko bala ready. Ang bako, hindi ko gani. Ang maski sa manghod ko na, maski siya pala, nahuya ko bala. Nahuya gid ko ya. Dayon, amo to sa ginkantahan ko man sila damo nga mga worship songs, ang Ginoo managbantay, mga tanan. Tapos amo to do na touch man ko bala nga do mahibi ka nga sila natandog tapos nag-request pa sila nga pwede padamo-damo pagid para wala kay sa pagkanta ko no do nahilway sila bala kag nabatyagan din nila nga ara si Jesus nga feeling nila maski wala bala kwarta may ara nga gabulong sa ila Amen. Na si Jesus gid lang kag na ko man na experience ko man kay ako office girl. Ako na nang do ka busy per me sa work tapos ang may responsibilidad ko nga sa opisina especially nga ako ang head sa amon ang tanan bala ang responsibility kag ang pressure nga do gina-offer ko na lang gid kay Lord nga kisa ginakanta ko na lang nang especially kung Thursday kis may last minute pa na alas 5 na may pa-obra pa si boss ko nga mo ni kinanglan mo ni tapuso no ang bako may buwas pa man kaya ang bako schedule na isang prayer meeting mo dapat pagka 5 malakat na kuya para hindi ko ma-late because stress gid ko na kisa ka panumdom ko kung magkanta ko kung mag-prayer meeting ko kapoy nagid ko nga daan sobra maski utok ko lang wala ko bala ang lawas ko hindi kapoy pero ang utok ko bala ang pinsar ko kapoy nagid kay permi ka lang maminsada sa opisina mo na dayon ambal ko man sigihon ko pa ni pero gaano ko bilang ba ko si Jesus na yung bahala sa akon nang siya na lang na iya magakuha sa akon mga sang kakapoy na daw ma-refresh ang mind ko bala tapos tagakanta ko tanan ng mga activities mga kung may mahagad sa akon kis gulpi lang sila text mga friends ko nga lagaw ta ang bako prayer meeting subong wala ko ginakuha ang Thursday basta Thursday para lang gina sa prayer meeting na schedulean gina siya tapos na maano lang bala tingala ka lang ang kakapoy mo madula pagi sa pagkanta tapos ng feeling mo nga ang sa kauhaw mo daw ang pagkanta mo do isa ka tubig nga madula ang kauhaw mo bala nga
nga as in do bag-o ka naman liwat nga tao nga basta do nakadaw ka namin isang feeling nga una. Tapos sa pagkanta mandamdamo man mga ginbag-o si Lord sa akon sa batasan kay suplada. Pero ano basta do asadya lang akong gakanta kasi Ginoo kay damo gid yang blessings nagabalik. Amen, amen. Salamat Kitchi. Pero sa ako ng mga experience ko man, no, siguro sa kalawigan ko sa music, damo ko nakita ng mga hitabo. Pero sa ako ni experience ko din ako ganyan experience ko kanya aman. Datay mga kon bata nagaedad siya mga 9 months. Ang ihilana tama kataas. So, syempre kung nara ka sa music, ikaw din ang naga-perform, nagatukar, do ka dako sa imong responsibilidad. So nag-abot nun sa ako, no? O why not being pangamuyuan kung akong bata, no? So ang ginimo ko, gin pangamuyuan ko sa tapos gin open ko ang television, kami dira sa may Star Cable, channel 43. Pag open ko, mga 10:00 ng kagabihon, kin paigda ko siya sa tubangan ako. Tapos nagdaya ako dira sa Ginoo. Pagi sa mga bahanon, nag-uupod ako sa television. Kung anong ginahimo nila, ginasunod ko man. No? Ang ginimo ko, nagkanta ako, nagdayaw sa Ginoo. Dribla sa akon, kaibuturan sa akong tagipusukan. Sa ang pinaka-depth, magid bala. Saka, pinakamadalong mga bayan dira sa imo. No, ginimo ko na, no? Kaginbayaw ko nga akong kamot. Kaginpangayo sa Ginoo. Nga siya magatandog. Nagpangamuyo ka, 10:00 ang gabi. Hasta sa 4:00 sa kagahon, wala tulog-tulog. Galing kung may ginapangayo ka sa Ginoo, kinahanglan may pagbayad. Kaya hindi lang basta-basta mangayo ko sa Ginoo, hatag yun sa imo. Kundi kinahanglan may pagbayad, may pagsakripisyo. Kung nagasakripisyo ikaw, then maangkon mo, no? Ang imo kadalagan. Ganyan mo na, 4:00 sa kagahon, sa ginikap ko nga kon bata, nadula ang hilanat. Dindo ano ang kalipay nga imong mabatyaga, no? Nga paagigili sa mga ginhimo naton, no? Sa mga permitting sa pagdayaw, paagi sa mga ambanon, mapahamuot naton ang Dios. Once na mapahamuot naton ang Dios, then ang iyang himaya magatugog, mag-abot, no? Gay dira gani sa pagdayaw. Kung dayawon siya naton sa espiritu kagamaturan, inang iya ginarian, inang ginarian sang langit, ang ganaan sang langit magabukas kag mag-abot din ang grasya sang Dios, no? Do pare sunabla ko magdayaw kita. Konsirado, gina-unlock naton. Daw yabi ini mo ang pagdayaw, ang pag-worship sa Ginoo, daw yabi nga sa diin ginabuksan naton ang ginarian sang langit. Paagi sina magatugob inang himayat, inang grasya sa Dios, inang kaluoy sang Dios. Then mag-aabot kag magatandog, mag-aayo sa imo. Go nakita ko gid no, ang gahom sang Dios kung dayawon mo siya dira sa imo tagipusoan. So Brother Ayan,